I hope nakaranas na po kayo nung masabihan kayo ng isang tao na, basta tol, pag nangailangan ka, Mare, basta kang mag-alala. Pag nangailangan ka, text mo lang ako, tawagan mo lang ako. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pangako yan. Inisigurado ko sa'yo. Tapos yung mararamdaman mo talaga na sincere at alam mong totoo, kasi minsan ay tinulungan ka niya at naramdaman mo na siya'y sincere talaga, o kaya nabalitaan mo na may tinulungan siyang iba, ikaw pa kaya na kaibigan niya. Di ba napakasarap ng pakiramdam pag ganun? Na may isang taong mag-a-assure sa'yo sa oras na mga kailangan ka, narito ako. Kapatid, ang Diyos ay higit pa doon. Ang tao po pwedeng ang kanyang pangako ay mapako. At hindi man mapako, limitado ang kanyang kakayanan. Can only do or give much. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, talagang tototohanin niya at may kakayahan siya para gawin yan. Diba? So dapat magkaroon din tayo ng iba yung kumpiyansa na lumapit sa Kanya. Ikaw na ama dito sa lupa. Ikaw na ina dito sa lupa. Okay ba yung may gustong hilingin sa yung anak mo? Abay talagang pinagpapawisan bago lumapit. Dad, may hilingin sa anak ko. Mami, pwede ba akong lumabas? Kung ikin-enjoy mo yon, there's something wrong with you. Siyempre, mas gusto mo yung, hindi naman yung tipong abuso, yung hindi naiilang na humingi sa'yo ang anak mo. Mas lalong ganun ng Diyos. Yung lumapit tayo ng may kumpiyansa sa Kanya. Pero teka, paano ba mangyayari yan? May isang magandang detalye na hindi natin dapat palampasin sa ating unang pagbasang napakinggan na makatutulong upang tayo lumapit ng may kumpiyansa sa Diyos. Kung ang ating buhay ay ipepresent natin bilang report card sa Diyos, ano kaya ang ating grado? Ano kaya ang grado mo bilang asawa, bilang ina, bilang ama, bilang kapatid, bilang tao, bilang pare, bilang madre? Ano kaya ang grado mo? Mataas kaya ito? Ito kaya ay quote-unquote, maipipresent mo sa Diyos? O baka naman hihilingin sa iyo ng Diyos ang grado mo? Nasaan yung grade ng buhay mo? Huwag na po. Don't get it wrong. Ang Diyos, katulad po ninyong mga ama at ina, anuman ang kasalanan ng inyong anak sa inyo, ayaw din ninyo na siya'y mailang sa inyo. Ganon din ang Diyos. So we can really approach God anytime, anuman ang ating mga kasalanan, sapagkat wala namang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng Poong May Kapal. But the point is, makatutulong. Kung ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya, makatutulong yon upang mag-approach tayo sa Kanya ng may kumpiyansa. Lalong-lalo na kung may nangyayari sa ating mga mabibigat na problema. Kasi tulad ni Ezekias, pwede tayong magtanong sa Panginoon in a very humble way. Lord, alam ko po kasi natutuwa ka sa mga gumagawa ng mabuti. Alam ko po kasi ang nature mo, talagang ipagtatanggol mo pa ang mga gumagawa ng mabuti. Lord, ano po ba ang nagawa kong masama para may mangyari sa akin at sa aking pamilya na masama? Do you get it? Hindi ka nagyayabang sa Diyos. Hindi mo sinasabi sa Diyos, hindi yun ang ginawa. Hindi yun ang tema ng mga pananalita ni Ezekias. Hindi siya nagyayabang sa Diyos na parang may utang na loob sa kanyang Diyos. No! Tinatanong lang niya. Yun ang tono ng mga sinabi niya. Paka-explain. Hindi ko po kasi, parang ganun lang. So yun yung sinasabi ko, na kapag ang buhay natin ay kalugod-lugod sa Poong May Kapal, kahit pa paano may kumpiyansa tayong, Lord, bakit naman po ganun? Kasi kung ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung puro mali ang ginagawa natin, kung buwisit tayo, kung masama tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, kapag may pangit na nangyari sa atin, magtatanong ka pa ba, Lord? Ba't kaya ganito? Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, bakit ka nagtatanong pa? Ang lagay ba'y kasalanan ko pa? At ito pa isa, ganito yung parang tema ng mga sinabi ni Ezekias sa Diyos.
mabuti ang kanyang buhay. So yun din ang kanyang mga ipagpapatuloy, yung kanyang mga mabuting ginagawang bagay sa buhay kapag in-extend pa ang kanyang buhay. Do you get it? Yun. So para mo sinasabi lamang ni Ezekiel sa Diyos, Lord, kung ma-extend naman yung buhay ko, ito pa rin naman at higit pa ang gagawin ko. O ngayon, ay isipin po ninyo, kung wala tayong ginagawang mabuti, ang dami pa nating ginagawang masama, tapos kukunin na tayo ng Diyos. May lakas loob ba tayo? May kumpiyansa ba tayong sasabihin sa Diyos, Lord, extend mo pa ang buhay ko? Sabihin ng Diyos, para ano? Para ituloy mo pa yung ginagawa mo? Di ba? Of course, this does not apply sa mga mabubuting tao na biglang nagkasakit at sa kabila ng mga panalangin natin sa buong may kapal ay binawain pa rin ang buhay. Kasi ang explanation naman dyan ay tapos na talaga ang kanilang misyon sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi talaga malayo sa atin. Kasi ang Diyos natin ang talagang lumalapit sa atin. Sana mas maramdaman natin. So ang lesson, ang magiging hadlang lang ay ang mga kasalanan natin. Kasi kapag makasalanan tayo, hindi sa ang Diyos ay lalayo, kundi tayo ang siyang lalayo. Hindi sa ang Diyos ay hihiyain tayo, kundi tayo ang mahihiya sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ay lalaitin tayo, kundi tayo ang manliliit sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ang magiging dahilan upang tayo'y maging alangan, kundi tayo mismo ang magiging alangan, ang pakiramdam. Kasi alam natin ang Diyos ay puros kabutihan lang at kabanalan lang. Kaya sana mag-strive tayo na mabuhay sa kabutihan upang ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, ay mas lalo nating maramdaman, lalo na sa oras ng mga matinding pangangailangan. Lahat ng tao, mabuti man o masama, pwede talagang dumiretso sa Diyos sa may kumpiyansa. Pero mas mare-reinforce yung confidence natin kung nagpapakabuting tao tayo. Amen. Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot nyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, kinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo. Pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung Aizer, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, na ramdam na siya'y nag-iisa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting tao ang nanay mo, mabuting tao ang tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon, pero nandyan kapag kailangan mo, hindi man nila maibigay yung lahat ng kailangan mo, pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila'y nandyan para sa'yo. Mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people, alagaan mo yan. And be blessed because of them. Tagal kang naghihintay at nag-aas sa Panginoon ng biyaya. Kapatid, nandiyan na pala. Kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito. Tanda pa rin yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos, yung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo.
mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan ay parang aanin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman. Pero kapag nagkagipitan, huyo ka na lang. Ang naisin mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid, yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, dumadamay na. Kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo alam mo gagawin na ang lahat para sa iyo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo, ha? Ang Diyos galit sa taong may itutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin nating biyaya na makita natin sa banal na pagdiriwang natin ngayon. Sino po dito ang malungkot dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan? While normal lang namang malungkot, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo, sa mundo, sa kasalanan. In the end, only 3 things will last: faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. In as much as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot, ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pagsasabi niya sa ating huwag tayong matatakot ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaliktad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa ating huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng diablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag
ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magagandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukublis sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ibinapalandra ng demonyo sa atin. Kaya sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay nang nagsabi sa ating hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong hindi paghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong pinitawan. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba at kakainggitan mo ang iba. Huwag kang ma-pressure. If you'll just concentrate on your own face, not on the face of others, makikita mo pwedeng parang nauna sila, pero makikita mo rin kung tututukan mo lang talaga. Ito yung sinasabi ko, na yung blessing ng iba, huwag kang magpapanik, huwag kang mag-aalala. Kasi may blessing ka rin, maniwala ka. Hindi nakababawas at lalo tigit, hindi nakakaalis ng blessing mo yung pagkapalan na natatanggap ng iba. Makatatanggap ka rin, makikita mo rin. At kapag natanggap mo, kapag nakita mo na, you'll realize na yung moment na natanggap mo at nakita mo na, speaking of blessing yun talaga yung araw, yung panahon na itinakda ng Panginoon na ito ay iyong maranasan o makita. Sapagkat habang hindi mo pa ito nararanasan, yung blessing may ginagawa siya sa buhay mo na konektado o higit pa sa blessing na hinihiling o gusto mo. Kaya nga sabi natin, pagtiwalaan mo yung proseso, hindi yung biyaya lang na iyong ginugusto. Sapagkat bago dumating sa biyaya na iyong ginugusto, may proseso. Bago bumuhos yung ulan, may namumuo munang ulan. Ang ating Panginoon ay Panginoon at Hari ng sanlibutan at walang hanggan. Panginoon siya at Hari siya, hindi ng biyaya lang na hinihiling mo. Hindi yung araw lang na makukuha mo ito, kundi yung proseso that would lead to this blessing na hinihingi mo. Naintindihan po ba natin ito? So trust the process. Especially when you give everything to God. Lord, ikaw nang bahala, gagawin ko ang makakaya ko. Pero sige, ano man ang hantungan ng panalangin ito at ng pagsusumikap ko, magtitiwala ako sa iyo. Sapagkat nagtitiwala ako, hindi lamang sa gusto ko, kundi yung ibibigay mong proseso bago ko makamit yung gusto ko. At yung gusto ko, ibibigay mo yon sa panahon mo at sa paraan mo. Nako, kapatid, kapag natanggap mo yung blessing na yon, hindi mo pinanghinayangan at hindi mo kinatamaran at hindi ka nagreklamo sa proseso. Ang tagal-tagal ko na nagdarasal Ang tagal-tagal ko na nagsisikap Ang tagal-tagal ko na umaasa. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kung hindi ka ganon, you'll realize, again,
perfect timing, yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa'yo. And you'll realize na kapag nandyan na yung blessing, siguradong higit pa sa inaasahan mo. Sabi nga natin, when it comes to blessings, tapos inihalin tulad natin sa ulan, when it rains, it pours. Nandyan, dagsa, nandyan, bugso, nandyan, siksik, liglig, at umaapo pa. So, don't give up. Kasi for all you know, baka na dun ka na sa end ng proseso. For all you know, namuuna yung ulan. Nandyan at uulan na. Sabihin natin, sulit ang ating paghihintay at tama lang na tayo ay naghintay. So, keep on looking. Keep on praying. Keep on trusting. Keep on hoping. Keep on loving. Keep on sacrificing. Because trusting and hoping in the Lord will eventually pay off. Kahit parang wala pa, magtiwala ka. May nangyayari na, may mangyayari pa, at yung pinakahuling mangyayari, higit pa sa biyayang inaasahan mo talaga. Amen. Kamusta po ang tulog ninyo? Nakakatulog po ba kayo ng mahimbing o madali kayong magising? Nakakatulog po ba kayo sa oras at sapat sa oras? Kung hindi oo ang sagot ninyo sa lahat ng mga tinanong ko, malamang mas malusog na kaysa inyo ngayon ang mga eye bags ninyo. Kaya nga ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon, rest, pahinga, matulog. Of course, this is more than just sleeping. Pero sigurado, nakasama sa rest na sinasabi ni Kristo, ang pagtulog natin. May kilala ka ba na nagre-rest nang hindi natutulog? Pupwede, pero for quite some time lang. Pupwede kang nagre-rest, pero nakapikit lang ang mga mata mo at hindi ka natutulog. Pero yung 24/7, every day, hindi mo pwedeng gawin yun. Kinakailangan nating matulog. Kaya nga may araw at may gabi. At kaya nga, pinrogram tayo ng Panginoon na mapagod and therefore matulog. Kung papaanong kayong mga magulang, lalo tigit kayong mga ina, ay natutuwa kapag pinagmamasdan ninyo ang inyong mga anak, maliit man o malaki na natutulog ng mahimbing. Ganon din ang Panginoon natin. We are in the state of grace. Kasi mahirap matulog kapag inuusig tayo ng ating konsensya. Mahirap matulog kapag meron kang mga atraso. Mahirap matulog kapag meron kang mga utang. Hindi lang literal, kundi utang din na meron kang naatraso, nagawang atraso sa ibang tao. Mga kapatid, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kapwa ng lubos kung tayo'y agad na pauubos. Kahit ang Panginoon ay namahinga rin. Pagkat kung hindi, maaga tayong masagat, burn out, magkakasakit, malulungkot, at mamamatay agad. And God doesn't want that. Natutuwa ang Panginoon kapag tayo natutulog ng mahimbing, especially kung bago tayo matulog, ay isinusurrender natin ang lahat sa Panginoon natin na ang dasal natin ay parang ganito rin. Panginoon, ginawa ko po ang lahat ng aking magagawa. Hindi ko pa po natapos ang dapat kong tapusin. May mga dapat pa akong ayusin. Pero alam ko, simula kinabukasan at sa mga susunod pang araw, sa tulong mo, ito'y kaya kong tapusin at ayusin. Kasi kapag ganon ang disposition natin and then we sleep soundly, sabihin nun, we are trusting God wholeheartedly. Isa po kasi sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga makakatulog agad at nakakatulog ng mahimbing ay sa dami-dami nating mga alalahanin. Gusto nating matapos agad ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman po masama. Matatapos naman yan eh. Pero may phasing yan. May kanya-kanyang yugto at panahon yan. Huwag po nating apurahin. We can only do so much in a day. Tama, meron tayong 24 oras, pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na body clock at hindi nakapattern yan sa 24 hours. Kaya nga napapagod, sabi ko nga kanina. And therefore, kinakailangan nating mamahinga. In connection with this, whenever we are sleeping soundly, resting quietly,
Hindi lamang tayo naniniwala that God relaxes us, God refreshes us. Naniniwala din tayo that while God does something in us, God also does something for us whenever we sleep. Hindi lamang tayo naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa sa atin, kundi may ginagawa rin ang Diyos para sa atin. Ito yung paniniwala natin, katulad ng panalangin, Lord, nagawa ko na po ang lahat, ikaw na po ang bahala. Yun bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayusin natin kinabukasan, ay inaayos na rin para ng Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang paggising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay nai-surrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are steps closer to solving our problems than we were before we slept. Meron daw isang lalaki, isang gabi, nag-check siya ng FB account niya. Habang natutulog ng mahimbing ang misis niya sa tabi niya. So habang nag-check, nag-scroll siyang ganon, biglang may nag-send ng friend request sa kanya. At doon sa profile picture, maganda. Si Loko, in-accept naman agad. Pagka-accept niya gano'n, na-activate na rin pati messenger, minessage niya. Nagkakilala na ba tayo? Nag-message sa kanya, ang bilis! Ang bilis ng internet! Hindi pa. Sabi ng babae, pero kilala na kita, matagal na. Kasi may common friends tayong dalawa. Nakuha ko nga yung number mo iriring kita. Mang ganun ba? Si lalaki, patay mali siya. Ang sabi ng message ng lalaki, ganun ba? Thank you for your invitation sa FB. At sumagot, agad yung babaeng bilis! Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Oh my gosh, di mo na itatanong, matagal na kitang crush. Alam ko may asawa ka na, pero hindi ko mapikil. Saan siya na? Alam po ninyo ang ginawa ng lalaki. In fairness, hindi naman agad nag-reply na. Hindi agad nag-reply, pero chinek yung FB account ng babae. Nakita niya, totoo, may common friends sila. So, nagsasabi ng totoo yung babae. At kung minsan, kayo namang mga babae, iba yung profile picture ninyo. Kaya kaming, sila lang palang mga lalaki. Chinek talaga. Nadulas ako. Chinek talaga niya. Yung mga old pictures sa album, ayan. Ay, maganda talaga. Sexy talaga. So, totoo rin, hindi malayo, yung sinasabi sa kanyang crush siya. Alam nyo yung ginawa ng lalaki? Magre-reply na sana. At alam nyo na kung saan mapupunta. Pero, biglang parang kumislot. Yung asawa niyang katabi niya. So, natigilan siya. Napagmasdan niya yung asawa niya. Yung asawa niyang pagod na pagod dahil maghapong inaasikaso siya at ang mga anak nila. Yung misis niya na pupwedeng may sinagot, may naging asawang iba sapagkat maraming nangliligaw sa misis niya, pero ang sinamahan at pinakasalan ay siya. Ang misis niya na mahal siya at ang mga anak nila. Ang misis niya na kahit para bang medyo nalolos siya na okay lang, basta maalagaan lamang sila. Ang misis niya na may nanay na baby, ito. Ang misis niyang may tatay na ipagtatanggol ito. Ang misis niya na masayang-masaya sa piling ng mga kapatid nito. Ang misis niya na may pamilya na ang lahat ay gagawin para dito. Pero ang misis niyang iniwan ang comfort zone, ang safe zone na ito, ang malaprinsesang buhay sa pamilya nito upang sumama sa kanya at maging misis. Ang misis niya na mahimbing na natutulog sapagkat malaki ang tiwala sa kanya. Tapos lolokohin niya.
Dali-dali, in-unfriend niya yung babaeng impacta. Parang binlock pa niya, ibinaba niya yung cellphone niya, niyakap ang miss niya, nagpasalamat sa Diyos para sa miss niya. Ganon sana. Ang sabi nga ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kaya tayo tinutokso ng diablo, dahil ayaw ng diablo na pinagpapala tayo. Iiyak ang mga anghel kapag nagkakasala tayo para sa Diyos. Kasi alam ng mga anghel kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na sa kabila ng marami nating pagkukulang at kasalanan, pinapatawad tayo, pinagpapala pa tayo. Kaya lang yung mga pagpapalang ito ay hindi natin maximize, hindi natin ganap na maranasan. Yung mga pagpapalang nakaamba pa, yung mga nakalaan na pagpapala pa, kung tayo patuloy sa pagkakasala. Ikaw man ang mga magulang, di ba? Hindi mo naman bibigyan ng mga blessings sa anak mo kung hindi nagpapakatino ito. Hindi dahil sa hindi mo mahal, kundi dahil alam mo na dapat ay disiplinahin mo muna at maging mature muna ito. Ganon ang Diyos. Kaya sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito eh. Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings eh. So binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na. O kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na! Miwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kaysa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa eh. Kasi kapag magpapakatino ka, sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, eh parang wala ka ng choice dun kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila lang may choice kang magpakasama, nananatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya.